Sisigurado ho ba kayo na ganyan kalaki ang utang ng asawa ko sa inyo? 100,000 piso ang utang niya. May interes pa yan. Saan pa ba dadalhin ng asawa mo ang perang yon? Aba, di sa pagsusugal niya. Patawarin mo ako, Osang. Patawarin mo ako. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar. May nais ho akong ibahagi sa inyong kwento. Hango sa tunay na karanasan ko at ng aking asawa na si Nelson nung kami ay mapadpad sa lugar ng Aklan. Halos 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ho talaga kami taga-Aklan. Pero may isang malaking problema ang dumating sa buhay namin. Kaya kami doon nagpunta. Isang kilalang magsusugal ang aking asawa noon na naging dahilan ng mabilis na paghihirap namin. Ako po si Osang at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Nelson! Nelson! Lumabas ka nga dyan. Huwag mo akong pagtaguan. Akala mo ba hindi ko matutukoy ang pamamahay mo? Lumabas ka dyan! Kasalukuyan lang akong nananahe nang binibenta kong potholder ng hapong yon. Nang makita ko ang tumatakbo kong anak, nakakagaling lang sa school niya. Nabigla pa nga ako nang mapansin ko na sa likod ng bahay namin siya dumaan. Halos hingal na hingal siya habang papalapit sa akin. "Oh anak, ba't ka tumatakbo? Ba't sa likod bahay ka dumaan?" Ima, hindi mo ba naririnig yung sumisigaw sa labas? Hinahanap niya si Papa. Hindi ako makakadaan kaya sa likod ako ng bahay natin dumaan. "Ano?" May sumisigaw po sa labas na babae. Hinahanap si Papa. "Sigurado ka ba na ang papa mo ang hinahanap niya?" Dito ho siya nakatingin sa bahay natin eh. Tapos sinisigaw niya pa yung pangalan ni Papa. Mukhang galit na galit nga po eh. "Teka nga at lalabasin ko muna." Sasama ako, Ma. "Wag na, ako na lang ang lalabas. Usapang matanda to." Tumigil muna ako sa pananahi ko para lumabas ng bahay namin at harapin yung sinasabi ng anak ko. Papalabas pa lang ako ng bahay ay dinig na dinig ko na yung sigaw ng babae. Hoy, Nelson! Sinabi nang lumabas ka dyan eh. Huwag mo akong pagtaguan. Harapin mo ako. Sa loob-loob ko noon ay nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Paano ba naman? First time ko lang maranasan na may nagwawalang babae at hinahanap pa ang asawa ko. Sa isip ko pa noon, baka babae siya ni Nelson at nabuntis ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko yun haharapin. Lalo na at napansin ko pa na ang dami na rin ng mga kapitbahay namin ang naglabasan sa kanilang mga bahay para makichismis. Binuksan ko na yung gate ng bahay namin. Kaya tumigil na yung babae sa pagsigaw. "Ano ho yun? Ano kailangan nyo sa asawa ko?" Dito ba nakatira si Nelson? Dito nga ho. May problema ho ba?" Nasaan na yung asawa mo? Ilabas mo siya ngayon din. Ilang buwan niya na akong pinagtataguan. Yung inutang niyang pera sa akin bago pa matapos ang taon, hindi niya pa mabayad-bayaran. Aba, may balak pa bang magbayad yung asawa mo? Hindi ko alam kung dapat ba akong makahinga ng maluwag ng mga sandaling yon. Nang malaman ko na hindi naman pala siya babae ng asawa ko. Pero alam ko na hindi pa rin ako dapat makampante. Dahil utang naman ngayon ni Nelson ang hinaharap ko. Teka lang ho. Hindi ko ho alam ang utang na yan ni Nelson sa inyo. Magkano ho ba yung utang ni Nelson? 100,000 piso. Ganyang kalaki ang utang ng asawa mo sa akin. Ano ho? 100,000 piso? Halos malaglag ang pangako sa narinig kong halaga ng pera na inutang ni Nelson sa kanya. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganon kalaking utang. Samantalang kahit kailan, wala namang isinusumiting pera ang asawa ko sa akin. Sisigurado ho ba kayo na ganyan kalaki ang utang ng asawa ko sa inyo? Abay, oo naman. At misis, hindi ako magwawala ng ganito kung barya lang ang utang sa akin ni Nelson. 100,000 piso ang utang niya. May interes pa yan. Kaya ganito ako mag-react.
Lalo na at hindi ko na mahagi-hagilap yung asawa mo. Nasaan ba si Nelson, ha? Mag-iisang linggo na nga ho siyang hindi umuwi dito eh. Sa site ho kasi siya natutulog. Pwes, sabihin mo dyan sa magaling mong asawa na magbayad-bayad siya ng utang sa akin kung ayaw niyang magkademandahan kami. Hindi ako papayag, ha? Natatakbuhan niya lang ang utang niya sa akin. Baka pati ikaw, misis, madamay ka dito. Halos manlumo ako sa banta na sinabi ng babae bago pa itutuluyang umalis at sumakay sa itim na van. Nakita ko rin ang pasimpleng pagbubulungan ng mga kapitbahay namin na nakasaksi at nakarinig sa lahat ng nangyari. Kinagabihan ay pinilit kong tawagan si Nelson sa kanyang telepono para mapakiusapan na umuwi muna dahil nga kailangan namin pag-usapan yung tungkol sa utang niya na wala naman akong ideya. Kaso nga lang, hindi ko siya matawagan. Sa sama ng loob ko, pumunta ako sa bahay ng nanay ko na nakatira lang naman sa kabilang barangay at sa kanya ako dumaing nang hinanakit ko kay Nelson. Hindi ko nga ho alam, Nay, kung saan ba dinala ni Nelson yung inutang niyang ganong kalaking pera sa babaeng yun. Kung magbigay naman siya sa akin ng sahod niya, laging kulang pa. Sino naman nung hindi mabibigla nun, Nay? Ay nako, Osang. Saan pa ba dadalhin ng asawa mo ang perang yon? Aba, di sa pagsusugal niya. Nagtaka ka pa ba? Lola, hindi naman po nagsusugal si Papa eh. At paano mo naman nalaman, Aber? Nandun siya sa trabaho niya, di ba? Isang linggo na kamo siyang hindi umuwi, ano? Itong mama mo, abala sa pananahe. Tapos ikaw nasa school. Paano mo naman nalaman na hindi nagsusugal yung magaling mong ama? Hindi ko na nga ho alam ang gagawin ko, Nay. Halos hindi ko na nga alam kung paano ko papagkakasyahin yung kinikita ko sa pananahi. Tapos yung kakarampot na sahod ni Nelson sa pagko-construction. Tas dumagdag pa itong pangungutang niya ng malaking halaga. Samantalang alam naman niya na wala kaming maipangbabaya doon. Matagal na kitang sinasabihan dyan tungkol sa asawa mong yan. Bago mo pa pinili na yan ang pakasalan mo, Osang. Sinabi ko na sa'yo na yung si Nelson ang maghihila sa'yo sa kahirapan dahil sa pagkalulong niya sa sugal. Aba, akala ko ba pag tumatanda na ay magbabago din at mawawala ang pagkahilig sa sugal. Lalo pa palang lumala nung nagkaedad na. Ano kung gusto niyong mangyari kina mama at papa, Lola? Na maghihiwalay na ho sila. Ang tatanda na ho nila. Sino bang may sabi na maghihiwalay sila? Ang akin lang, matuto kang manduhan ng asawa mo, Osang. Baka kahit pambili ng pasador mawalan kayo kapag hindi mo napigil yung asawa mo. Paano ko ho ba kasi magagawa yun, Nay? Pinagtataguan naman ako ni Nelson ng mga ginagawa niya. Gumawa ka ng paraan, Osang. Asawa mo yan. Hindi na ako nakaimik pa sa sinabi ni Nanay. Dahil tama naman ang sinabi niya. Asawa ko si Nelson, kaya dapat alam ko kung paano ko siya mapapahinto. Dumating sa punto na isang mabigat na desisyon ang aking ginawa. Umiiyak ako habang nag-iimpake ng mga gamit namin. Kaming dalawa lang ni Nelson ang nasa bahay ng mga oras na yon dahil si Beth ay nasa lola niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa may likuran ko pero hindi ko siya nilingon dahil alam ko naman kung sino siya. Hindi nagtagal ay narinig ko ang paghikbi niya. Umiiyak siya kaya napaiyak na rin ako kahit hindi ko siya nakikita. Patawarin mo ko, Osang. Patawarin mo ko. Tigilan mo nga ako, Nelson. Gusto kong mapag-isa. Osang, sorry na. Maibabalik ba ng sorry mo ang bahay at lupa natin, Nelson? Wala na tayong bahay at lupa ngayon. Kailangan nating umalis dito sa bahay na to na pareho nating pinundar. Ibinenta natin tong kaisa-isang pag-aari natin para lang mabayaran ng malaking utang mo para hindi matuloy ang pagsasampasay ng kaso. Nawala lang ng parang bula tong bahay natin, Nelson. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Ito lang ang nag-iisang matatawag nating pag-aari natin eh. Ngayon, wala na. Wala na lahat. Napahagulhol na lang ako sa sobrang sama ng loob ko ng mga sandaling yon. Napilitan kaming ibenta ang lupa at bahay para mabayaran ang utang ni Nelson. Kasama na rin ang malaking interes na nagkapatong-patong na dahil sa tagal na hindi nabayaran.
Pangako, hindi na ako magsusugal pa. Osang, pangako yan. Ilang ulit mo nang sinabi yan, Nelson. Ilang ulit na din kitang pinatawad. Natatandaan mo ba nun? Halos sa kalsada ako nanganak kay Beth dahil nagastos mo yung pang-ospital natin dahil sa pagsusugal mo. Tapos anong idinahilan mo sa akin nun? Umaasa ka na dodoble. Pero mas lalong nawala, di ba? Mas lalong naubos. Kung hindi pa binenta ni nanay yung alaga niyang kalabaw, wala akong pampa-ospital nun. At ngayon, itong bahay naman natin ang mawawala. Hindi ko na alam kung paano pa tayo magsisimulahan ito, Nelson. Patawarin mo ako, Osang. Patawarin mo ako. Pasensya ka na't wala akong kwentang asawa. Patawarin mo lang ako. Pangako, babawi ako sa'yo. Tapos ngayon, kailangan pa nating iwan si Beth kay nanay para lang mapagpatuloy niya yung pag-aaral niya dito. Dahil kung isasama natin siya sa probinsya, mapapahinto siya ng pag-aaral. Hindi mo ba nakikita kung anong mga kailangan nating isakripisyo dahil lang sa pagkakamaling ginawa mo? Dahil lang sa walang kwentang pagsusugal na yan? Hindi na talaga ako ulit, Osang. Pangako, pangako yan. Ganun nga siguro kapag mag-asawa na. Kailangang tanggapin ang flaws ng isa't isa hanggat kaya pa. Dahil nabenta nga namin ang bahay at lupa namin. Doon na nga kami napadpad ni Nelson sa Aklan. May kakilala kasi ako doon na pwede kong pasukan na isang malaking patahian. Yun lang kasi ang alam kong trabaho. Pumayag si Nelson na siya ang magpapasakop sa mga gusto kong mangyari. Kaya kahit alam niyang siya ang mahihirapan, wala akong narinig na pag-angal sa kanya. Siguro dahil alam niya kung ano ang ginawa niyang mali. Sa pagdating namin sa Aklan, ang una naming ginawa, maghanap ng bahay na paupahan. May tira pa naman na pera sa pinagbentahan namin ng bahay at lupa. Matapos naming magbayad ng kanyang malaking utang at makapagbigay ng allowance kay Beth at nanay. 5,000 isang buwan. Libre ang kuryente. Ang tubig naman nasa poso. Kayo mismo ang mag-iigib. Hindi ako naniningil ng mga advance deposit. Total kayo lang naman ang nag-iisang uupa nitong first floor. Yung second floor nitong bahay, ako ang nakatira. Ako lang ang mag-isang nakatira doon, saka yung isa kong katulong. Hindi kayo pwedeng umakyat doon nang walang pahintulot ko. Bawal magkaraoke, bawal din uminom at manigarilyo. Kung may bisyo kayo at kung mahilig kayong magparty, pues, makakaalis na kayo. Marami na agad na mga kondisyon na inilatag sa amin ng may-ari ng bahay na pinagtanungan namin para maupahan. Pero kahit marami yon, okay na yun sa amin dahil maganda naman yung bahay. Halatang mayaman yung matandang babae dahil bukod sa 2 palapag ang bahay, marami din siyang mga singsing na suot-suot na halatang mga tunay na ginto. Ang kaso nga lang, mukha talaga siyang masungit at istrikta. Nako, hindi ho. Wala ho kaming bisyo at di rin naman ho kami mahilig kumanta. Tama ho yung asawa ko. At saka madalas din naman ho na wala kami dito. Halos uuwi lang ho kami para matulog dahil magtatrabaho po to asawa ko tapos ako naman maghahanap po ng trabaho. Kung ganun sige. Aasahan ko yan. Basta sinasabi ko na sa inyo na ayoko ng maingay. Alam nyo na, matanda na ako. Maaga akong natutulog sa gabi. Naiintindihan po namin, Madam Sita. Siya sige. Ako ay aakyat na ha. Hindi ko na kayo aabalahin pa sa paghahakot nyo ng gamit. Sige ho, Madam Sita. Salamat po. Iabot nyo na lang sa katulong ko yung upa ninyo ha. Tuwing 6:00 kasi ng gabi, hindi na ako naghahawak pa ng pera. Kaya hindi ko matatanggap ang bayad nyo sa upa ninyo. Alam naman ang katulong ko ang gagawin. Sige ho, Madam. Idadaan na lang ho namin mamaya yung upa. Nagsimula na nga kami ni Nelson na maghakot ng gamit ng gabing yon. Kokonti lang naman ang aming mga dala dahil karamihan sa mga gamit namin, hinabili na namin sa bahay ni nanay. Buti na lang din talaga, may sadya ng mga gamit sa bahay ni Madam Sita. Tulad ng mga sofa at lamesa, kaya may magagamit kami. Ang mga wala lang ay yung mga gamit sa pagluluto tulad ng mga kawali, kaldero at sandok. Habang abala kami sa paghahakot,
Hindi ko maiwasan na kausapin si Nelson. Kahit ang totoo, medyo masama pa rin ang loob ko sa kanya. Tama ba yung narinig ko, Nelson? Na maghahanap ka ng trabaho? Oo naman. Di ba sinabi ko naman sa'yo na babawi ako? Maghahanap ako kahit anong trabaho. Papakita ko sa'yo na magbabago ako. Pangako yan. Kahit kailan hindi mo na ako makikita magsusugal. Ay nako, hindi ko pa rin kayang maniwala sa'yo ngayon, Nelson. Ipakita mo kasi sa akin yung mga sinasabi mo. Huwag lang puro salita. Oo naman, Osang. Ipapakita ko sa yung pagbabago ko. Hindi na ako kailanman magiging sakit ng ulo mo. Niyakapan niya ako mula sa likod ko. Pero hindi ko na lang siya pinansin at muli nang nagpatuloy sa paghahakot. Kinabukasan, nauna akong umalis kay Nelson sa bahay dahil nga pupunta na ako doon sa kaibigan ko para mairekomenda ako doon sa pinapasukan niyang tahian. Bago ako umalis, kinausap ko muna si Nelson. San ka naman magsisimulang maghanap ng trabaho? Lilibot mo na ako sa may bayan tapos doon na ako maghanap ng trabaho. Siguraduhin mo lang na paghahanap ng trabaho ang aatupagin mo. Abay, syempre naman, Osang. Wala naman ako mapapala dito sa probinsyang to eh. Ang tanging hangad ko lang ngayon ay yung makabawi sa iyo at kay Beth. Kapag nakapag-ipon-ipon tayo ng malaking pera, ayoko mangako pero gagawin ko ang lahat para mabawi natin yung dati nating bahay. Gusto kong paniwalaan agad ang mga sinabi ni Nelson, pero pinilit ko ang sarili ko na maging matigas pa rin. Ayokong bumigay agad sa mga pangako niya dahil sigurado ako na hindi na siya mag-e-effort pa dahil alam niyang hindi na ako galit sa kanya. Umalis na ako noon sa bahay at dumiretso agad sa kaibigan ko para sa trabahong tinutukoy niya. Basta tuwing 8:00 ng umaga dapat nandito ka na ha. Maaga kasi talaga ang trabaho dito, Osang. May sarili naman dito sewing machine kaya hindi mo na kailangan na magdala pa ng sarili mo. Ang kailangan mo lang dalhin yung sarili mong PPE, katulad ng apron, tsaka mask, tsaka hairnet. Kapag meron ka nun, yun, ayos na yun, pwede ka na magsimula bukas. Sige, Diana. Salamat talaga dito sa tulong mo ha. Bibili na ako agad ng mga kailangan ko para makapasok na din ako bukas na bukas din. Wala yun, ano ka ba? Binabalik ko lang yung tulong mo din sa akin nung ako naman ang nangailangan nun. Tanda mo ba? Yung pinatira mo ako sa bahay nyo nung nasa Maynila ako dahil na-ospital yung bunso kong anak? Oo naman, Diana. Hindi ko makakalimutan yun. Oo nga pala, Osang. Ba't ka ba napasugod ngayon dito sa Aklan? At ba't ka naghahanap ng trabaho? Dito ka na ba magsistay? Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga dahil sa tanong ng kaibigan ko. Hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya yung tungkol sa nangyari sa bahay namin. Dito na kami kasi nagstay ni Nelson. Nangungupahan lang kami dito. Kasi nagkaroon ng malaking utang si Nelson dahil sa hilig niyang magsugal. Kinailangan naming ibenta yung bahay namin para maipangbayad sa utang niya para hindi rin siya makasuhan. Kaya yun, dito na kami napadpad sa Aklan dahil na rin dito yung trabahong ino-offer mo sa akin. Nako, grabe naman. Yan palang pinagdadaanan yung mag-asawa ngayon. Kung kasama mo si Nelson, nasa siya ngayon? Huwag mo sabihin na ikaw lang ang maghahanap buhay sa inyong mag-asawa. Hindi naman, Diana. Naghahanap din siya ng trabaho. Abay, dapat lang. Mabuti kung ganun. Sabi din naman niya, magbabagong buhay na daw siya. Na hindi na daw siya babalik sa pagsusugal. Paunti-unti, nakakampante naman ako dahil sigurado naman na hindi niya madadala yung pagiging sugarol niya dito sa Aklan eh. Ay nako, Osang. Sana nga totoo yan. Talamak din kasi ang mga pasugalan dito, no? Teka, ibig sabihin, may mga kasino din dito? Sa kasino ba siya nagsusugal? Wala namang ganun dito sa Aklan. Kaya lang, may mga maliliit na pasugalan dito. Pero hindi naman niya siguro matutuko yun ng basta-basta dahil tago naman yun. Illegal kasi yun. Alam mo ba kung saan ang pasugalan na yun? Para naman maiwasan na mapuntahan ni Nelson. Yun lang ang hindi ko alam, Osang. Hindi pa naman ako nakakapasok sa mga ganong lugar. Basta ang alam ko lang, hindi mapapansin agad na pasugalan yung lugar na yun.
Dahil nga illegal kaya hindi pansinin. Nag-alala ako ng konti nang malaman ko na may pasugalan din pala sa Aklan. Nakaramdam ako ng takot na baka makita ni Nelson ang lugar na yon at bumalik na naman siya sa pagiging sugarol. Pero naniwala na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Natago naman ang lugar na yon kaya pinilit kong ikalma ang sarili ko. Umuwi muna ako sa bahay. Naisipan ko kasi na tingnan kung nandoon pa ba si Nelson o wala na siya para maghanap ng trabaho. At para magluto na rin muna ng pagkain para sa tanghalian. Total, magtatanghali na din naman. Naisipan ko din na mamayang hapon na lang bumili ng mga kakailanganin ko sa trabaho para hindi ganun kataas ang sikat ng araw. Ang init-init pa kasi. Pagdating ko sa bahay, wala na dun si Nelson. Mukhang naghahanap na nga ng trabaho si Nelson Buti naman. Makapagluto na nga lang muna. Hindi naman ganun kakomplikado ang niluto ko. Dahil sardinas lang naman yon na may itlog. Kaya mabilis lang din na natapos ang pagluluto ko. Sakto nakatatapos ko lang magluto nang bumukas ang pinto ng bahay at doon ay pumasok si Nelson na medyo nakasimangot. Siya ang unang bumati sa akin. Pero kapansin-pansin ang kawalan ng amor sa boses niya. Oh, nandiyan ka na pala. Anong nangyari? Ba't ganyan ang mukha mo? Wala ka bang nahanap na trabaho? Madami ako napagtanungan pero wala eh. Kung walang bakante, hindi naman daw sila naghahanap. Tsaka ang hirap intindihin mga salita nila. Nakakapagod na nga eh. Pabagsak pa siya na naupo sa sofa, kasabay ng pagtanggal niya ng suot niyang pang-itaas dahil siguro sa sobrang init ng panahon. Di titigil ka na sa paghahanap ng trabaho. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Magpapahinga lang naman ako saglit eh. Sa tono kasi ng pananalita mo, parang bumibigay ka na eh. Parang nagre-reklamo ka na agad. Wala ka pa ngang isang araw na naghahanap eh. Hindi na ba pwede maglabas ng hinaing dito? Dapat ba kinikimkim ko yung pagod para hindi mo isiping bumigay na ako? Tsaka katulad nga ng sinabi ko, di ba? Wala naman akong balak huminto sa paghahanap ng trabaho. Nagpapahinga lang naman ako eh. Nakita ko naman sa mga mukha ni Nelson na talagang napagod siya buong araw. Kaya unti-unti ay kumalma na din ako. Dahil sa pagkakataong yon, alam ko, medyo naging bungangera ako. Pasensya na Nelson. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Alam mo naman na hindi ganun kadali maghanap ng trabaho, di ba? Maswerte ka lang talaga dahil pagdating mo, meron ka na agad na pasukan. Paano naman ako na naghahanap pa lang? Oo na, mali ako. Pasensya na ulit. Nagluto ako ng tanghalian. Kain na tayo. Pareho kaming natigilan ni Nelson nang marinig namin ang mahinang pagtighim na yon. Doon ay nakita namin si Madam Sita. Bumababa ng hagdan sa may gilid ng bahay. May bitbit siyang isang mangkok na puti. Magandang tanghali ho, Madam Sita. Magandang tanghali din. May dala nga pala ako ditong tinolang manok. Napasobra ang luto ng kasambahay ko, kaya eto, kunin nyo. Nako, nag-abala pa ho kayo. Salamat ho, Madam. Sinenyasan ko si Nelson na siya na lang ang kumuha ng mangkok na may laman na ulam dahil siya yung mas malapit sa pwesto ni Madam Sita. Agad naman siyang sumunod sa akin. Salamat ho ulit, Madam. Isasalin ko lang po muna to sa ibang mangkok para maibalik ko po agad sa inyo yung lagayan. Sige lang, kahit mamaya nyo na ibalik. Siya nga pala, narinig ko na wala pang nahahanap na trabaho ang asawa mo. Tama ba? Wala pang araw ho, Madam. Pasensya na po Medyo nahihirapan lang po kasi talaga ako dahil hindi ko po maintindihan yung mga salita dito. Pasensya ka na rin kung narinig ko yung pagtatalo ninyong mag-asawa. Pero kung gusto mo, meron akong trabaho na ibibigay sa'yo. Talaga ho, Madam? Aba oo, bakit naman hindi? May bakante naman doon sa pwesto ko na pwede mong pasukan. Magbabantay ka lang. Naku, nakakahiya naman hong tanggihan yan, Madam. Ano ho bang trabaho yun? May pwesto ako sa may palengke.
Sa public market sa may bayan. Yung nagbabantay kasi doon talaga. Bumalik na ng Cebu dahil manganganak daw ang asawa. Kagabi lang nagpaalam. Kaya ngayon, bakante ang pwestong yon at naghahanap ako ng mapagkakatiwalaan kong magbabantay. Kung gusto mo, sa'yo ko na lang ibibigay ang trabahong yon para hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Nako, hindi ko na po tatanggihan yan, Madam Sita. Malaking tulong na ho yung trabaho na inaalok nyo sa asawa ko, madam. Maraming salamat ho ha. Hulog ho kayo ng langit sa aming mag-asawa. Nako, wala yon. Pwede na siyang magsimula din bukas. Bukas na bukas din. Bukas ko na lang din ipapaliwanag ang mga dapat mong gawin kapag nandun ka na sa pwesto ko. May ilan lang akong mahahalagang paalala na sasabihin. Sige ho, Madam Sita. Masaya naman ako sa trabahong dumating kay Nelson. Siyempre, dahil sa tulong ni Madam Sita. Kinagabihan ay hindi namin maiwasan ni Nelson na hindi pag-usapan si Madam Sita habang naghahanda na kami sa aming pagtulog. Napakaswerte natin sa inuupahan natin, no? Napakabait ni Madam Sita. Oo nga eh. Hindi natin alam na meron pala siyang pwesto sa may palengke sa bayan. Malaki siguro ang pwesto niya dun, no? Baka dun siya kumukuha ng kanyang pinagkakakitaan maliban dito sa pinapaupahan niyang bahay. Baka kaya mayaman. Baka nga. Nakita mo naman yung gintong singsing niya, no? Donyan-donya yung dating. Sa tingin ko, baka 1,000 ang halaga ng singsing niya na yon. Sa tingin ko nga. Pero hoy, Nelson, ayusin mo ang magiging trabaho mo dun kay Madam Sita, ha? Huwag mong sasayangin ang oportunidad na yan at huwag kang gagawa ng kalokohan mo dun. Pangako, pag-aayusin ko at pagbubutihan ko ang trabaho ko dun. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Ayoko lang nang bigla tayong mapapalayas dito nang wala sa oras, ha? Dahil nagkamali ka sa trabaho mo. Tandaan mo, hindi mo lang siya magiging boss sa palengke. Siya pa rin ang landlord nitong bahay na tinitirhan natin. Oo na, Osang. Matulog na nga tayo. Baka sa iba na naman mapunta tong usapan natin eh. Panatag ako na talagang trabaho sa palengke ang trabahong pupuntahan ni Nelson. Nagkanya-kanya na kami ng lakad noon kinabukasan. Ako, pumunta na sa trabaho ko sa patahian. Habang si Nelson naman, pumunta sa may bayan sa public market na pagtatrabahuhan niya. Ngunit wala akong kaalam-alam na panglabas lang pala ang public market na pagtatrabahuhan ni Nelson sa tunay na trabahong naghihintay sa kanya doon. Tandang-tanda ko pa ang kwento niya sa akin noon, Miss Clar. Pagdating daw niya sa public market, sa pwesto ng tindahan ni Madam Sita, may nakahanay naman daw talaga ng mga binibentang gulay at mga prutas doon. Pero nagtaka siya na hindi sila huminto sa mismong labas ng tindahan dahil pumasok pa sila sa kaloob-looban ng tindahan. Doon ay bumungad kay Nelson ang ingay ng mga taong nagsusugal. Ano pong lugar to, Madam Sita? Akala ko po doon ako sa mga pwesto ng gulay magbabantay. Hindi po ba yun yung inalok niyo sa akin trabaho? Siyempre, yun lang ang sinabi ko. Dahil isang lihim na negosyo itong pinapatakbo ko dito. Walang dapat ibang makaalam. Nakita mo naman na bago tayo pumasok dito, may mga nagbabantay na babae sa labas, hindi ba? Dahil hindi naman talaga yon ang inaalok kong trabaho sa iyo, Nelson. Dahil ang totoo, dito ka sa aking pasugalan magbabantay. Ano ho? Pero Madam Sita... Ayaw mo ba? Nakita ko kung gaano ka kadesperado na makahanap ng trabaho kahapon. Kaya ikaw ang naisip kong ipasok sa trabahong ito. Ang totoo kasi niya, Nelson, yung mga nagbabantay dito sa pasugalan ko, mainit na sa mata ng mga pulis. Kaya naman pinaalis ko muna siya at pinauwi ko sa probinsya nila. 3 araw na halos siyang wala eh. Matagal-tagal ng bakante ang pwesto na to. Ibig sabihin, pang matagalang trabaho to, Nelson. Nagdadalawang isip ka pa rin ba natanggapin? Hindi po kasi alam to ni Osang. Tsaka isa din po to sa pinag-awayan namin tong sugal. Hindi naman kailangang malaman ni Osang ang trabaho na to.
Kaya ako nga sinadya na hindi banggitin kahapon yung tunay na trabahong inaalok ko sa'yo para hindi niya na malaman pa. Magpanggap ka na lang na sa pwesto ko sa labas ang trabaho mo. Pero dito ka pa rin dediretso sa loob ng pasugalan ko. Ano po bang gagawin ko dito? Tatanggap ka lang naman ng mga bayad ng papasok na customer dito. Kada oras, 100 piso ang babayaran nila. Pag nagkakaubusan na ng pera, ikaw ang lalapit sa akin para makapagpabarya, ha? Yun lang naman ang kailangan mong gawin. Mangolekta at magbantay lang. Kapag punuan na ang mga lamesa, hindi mo na kailangan ng tumanggap pa ng mga ibang papasok na customer, ha? Kapag ganon, pwede mo nang isarado ang pinto. Pwede ka ring maglaro kung gusto mo. Maglalaro po? Aba, oo. Bakit hindi? Pera mo din naman ang gagamitin mo doon, kaya kikita pa rin ako. Basta wag mo lang pababayaan ng trabaho mo. O, diba? Madali lang, Nelson. Hindi ka pa gaanong mapapagod. Kikita ka pa. Lingguhan ang pasweldo ko dito. Ano, tatanggi ka pa rin ba? Pwede ka namang umayaw. Basta kailangan mo lang ipangako na wala kang pagsasabihan ng mga nalaman mo. Taon na ang itinagal ng negosyo kong to. At hindi naman ako papayag na masisira mo to ng ganon-ganon lang. Hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin, Nelson. Tandaan mo, hawak ko ang bahay na tinutuloyan nyo ngayon. Hindi ko na ho kailangan umabot sa ganun, Madam Sita. Tinatanggap ko na po itong trabaho na to. Yan naman pala Madali ka naman palang kausap. Halika, di papakilala kita kay Raul. Raul, halika nga muna dito. Yes, Madam. Ito si Raul, ha? Siya ang itinuturing kong kaanang kamay dito. Mukha na itong bangkay dahil 3 araw ng sunod-sunod siyang nagbabantay dito. Walang pahinga at walang tulog dahil nga hindi pa ako nakakahanap ng kapalit nung dating nagbabantay dito. Siya ang magbabantay at hahalili sa'yo. Ikaw tuwing umaga ang bantay dito. 8:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi. Tapos itong si Raul naman, magbabantay magdamag. Oh, Nelson, naiintindihan mo na ba ang schedule? Opo, malinaw po sa akin, Madam Sita. Hay nako, salamat naman at nakahanap ka na nakapalit ni Dodong, Madam. Para na ako zombie dito, oh. Siya, lakad na. Pwede ka nang umuwi, Raul. Si Nelson na ang bahala dito sa pasugalan. Matulog ka at bumalik ka kapag oras na ng pagbabantay mo. Sige po, Madam. O siya, Nelson, di ba? Ito yung listahan na hindi pa nakakapagbayad ng mga laro nila dito. Nandito na yung pangalan, number ng table at kung magkano isisingil mo. Ay siya, aalis na ako Gusto ko lang matulog Nakakaloka na kasi dito. Ako ang unang nakakauwi kay Nelson sa bahay. Dahil bukod sa hindi naman nakalocate sa may bayan yung patahian na pinagtatrabahuhan ko, 7:00 talaga ang uwian namin. Habang ako pa lang ang mag-isa sa bahay, nagluto na ako ng hapunan namin. Mga 1 oras ang lumipas, nakauwi na din si Nelson. Nang mga sandaling yon, masasabi ko na parang may nararamdaman akong mali kay Nelson. Pakiramdam ko kasi hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Kapag mga misis talaga, hindi maiiwasan yung malakas ang pangamoy o instinct ng mga asawa, hindi ba? Kaya naman tinanong ko naman siya agad nun. May problema ba, Nelson? Ba't parang napapansin ko medyo umiiwas ka sa akin? Hindi, no. Pagod lang ako sa maghapon. Hindi, Nelson. Hindi ka ganyan kapag pagod ka. Magsabi ka nga ng totoo. May problema ka ba sa trabaho mo? Kilala kita, kaya alam ko kung may kakaiba sa'yo. Hindi siya agad nakasagot sa akin. Doon pa lang ay iba na ang pakiramdam ko. Alam ko talaga na may hindi sinasabi sa akin si Nelson. Nang tumingin siya sa aking mga mata, sumagot na rin naman siya sa akin. Medyo palpak kasi yung unang araw ko sa trabaho, Osang Puro mali yung mga naisusukli ko sa mga bumibili. Nagka-short tuloy ako ng halos 400. Kaya yun, ibabawas na lang daw ni Madam Sita yung naging short ko sa sweldo ko.
Pinaniwalaan ko kaagad ang ibinigay na dahilan sa akin ni Nelson. Wala nang dagdag na katanungan pa dahil pakiramdam ko ng mga oras na yon. Nagsasabi talaga siya ng totoo. Alam ko kasi na wala siyang gagawin na mali matapos ang naging malaki naming problema. Kaya agad-agad ay pinaniwalaan ko ang sinabi niya. Wala talaga akong kaalam-alam. Noon pala ay may inililihim na siya sa akin. Isang mabigat na lihim na alam niyang pagtatalunan na naman namin kapag nalaman ko. Ano ka ba, Nelson? Huwag ka kaagad pang hinaan ng loob. Unang araw mo pa lang naman ngayon sa trabaho mo, di ba? Syempre, nangangapa ka pa lang. Hindi naman pwedeng magaling ka kagad. Hayaan mo. Dadating din ang araw kapag nasanay ka na dyan sa trabaho na yan. Gagaling ka rin. Ano yun? Mababawasan na agad yung unang sahod ko dahil lang doon sa pagkakamali kong yun? Ayos lang yun, Nelson. Ganon talaga. Pero mababawi mo pa naman yun. Sigurado ako. Basta pagbutihin mo lang sa susunod. Yun ang patakaran ni Madam eh. Syempre, negosyo niya yun. Kailangan niyang paghigpitan at patakbuhin ng maayos yun. Lumipas ang mga araw at akala ko, maayos na ang takbo ng aming mga trabaho. Panatag talaga ako na matino ang trabaho na napasukan noon ni Nelson. Nasa patahian ako noon. Lunch break namin nang marinig namin ni Diana, ang isang kasamahan namin na umiiyak. Si Ira na isang tomboy. Anong nangyari dun? Ba't umiiyak si Ira? Hindi ko rin alam, Osang eh. Sa tagal na naming magkasama dito sa trabaho, ngayon ko lang yan nakitang umiyak ng ganyan. Tingnan mo, hindi man lang niya nagagalaw yung pagkain niya. Parang ang laki ng problema niya, no? Sa tingin ko nga, halika nga, Osang, lapitan natin. Wag na, Diana. Baka gusto niyang mapag-isa. Hindi yan. Kung may problema talaga siya, mas kailangan niya nakaramay, di ba? Dahil tapos na din naman kaming kumain ni Diana, kaya malaya niya akong nahigit palapit kay Ira. Ira, anong problema? Ba't ka umiiyak? Akala namin ay hindi magsasalita o sasagot si Ira sa tanong ni Diana. Pero sinagot naman niya ito matapos niyang uminom ng tubig. Lubog na kami sa utang ng kapatid ko eh. Nalulung kasi sa sugal. Nakaramdam ako ng awa sa sinabi ni Ira dahil danas na danas ko rin ang nararamdaman niya. Relate na relate ako sa kanya. Sa isip ko, hindi lang pala ako ang namumroblema ng ganun. Hindi ko na alam kung saan niya dinadala yung pera. Hindi porket ako ang panganay, sa akin na lang niya iaasa ang lahat. Binata pa siya pero saksakan ng pagka-addict sa sugal. Naku, Ira. Pareho pala kayo ng pinagdadaanan nitong si Osang. Totoo ba? Ikaw din, Osang? Oo, yung asawa ko. Talamak ang pagiging magsusugal nun dati nung nasa Maynila pa kami. Pero ngayon, nagbabago na naman siya. Paano? Paano nagbago yung asawa mo? Guilty lang siguro. Dahil nawala yung bahay na naipundar namin dahil sa pagsusugal niya eh. Kaya nga kami napadba dito sa Aklan. Tsaka isa pa, dahilan ng pagbabago niya, yung wala siyang alam na sugalan dito sa lugar na to. Sa Maynila kasi, talamak ang mga pasugalan dun. Ang alam ko nga may nakatagong pasugalan dito sa atin. Hindi ko lang alam kung saan yun. Pinipilit ko nga yung kapatid ko na ituro kung saan yung pasugalan na yun. Pero nakakapagtaka lang. Parang nawawala siya sa sarili niya kapag pinipilit ko siyang umamin kung nasan ba yung pasugalan na yun. Ano ka mo? Paano nawawala sa sarili, Ira? Bigla na lang nagwawala eh. Parang parang natatakot na magsalita. Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Basta, nagpapanik siya. Nakakatakot nga eh. Ba't kaya hindi mo subukang iparehab yung kapatid mo? Ikaw na din naman ang nagsabi na bata pa siya, di ba? Sigurado naman ako magagamot at mawawala pa yung pagka-addict niya sa sugal. Lalo na pag nagkaroon siya ng ibang bagay na pagtutuunan ng pansin. Nung araw ng linggo, wala akong pasok noon sa patahian. Habang si Nelson naman, may pasok. Naisipan ko noon na magluto ng tanghalian
at dalhan siya sa may palengke ng pagkain niya. Para naman hindi na siya bumili pa sa mga karinderya doon. Sigurado ako, magugulat si Nelson kapag nakita niya ako doon. Dahil alam niya na hindi ko pa alam kung saan ang pwesto doon ni Madam Sita. Kung tutuusin, yun ang unang beses na pupunta ako doon. Halos ilang minuto din ang itinagal ng biyahe hanggang sa makarating na nga ako sa may public market. Maraming mga tao doon na mga namimili. Saan kaya ang pwesto dito ni Madam Sita? Magtatanong na nga lang siguro ako. Sigurado naman kilala siya ng mga tao dito sa palengke. At kapag nadala ko tong pagkain niya, maganda siguro kung magsasabay na din ako ng pamimili ng konting grocery namin. Madam, bili na ho kayo ng isda at karne. Manang, pwede ho ba akong magtanong? Ano ho yon, madam? San ho kaya dito yung pwesto ng tindahan ni Madam Sita? Sa may loob-loob pa yon, madam. Pero mas maganda kung dito na kayo bumili sa may labas ng palengke. Masigurado kasi na masariwa ang mabibili nyo dito. Doon kasi sa tindahan ng matandang yon, halos nakatambak na lang ng 1 linggo ang mga gulay at prutas. Hindi tumatanggap ng rasyon yun. Hindi naman ho ako mamimili. Dadalhan ko lang ho ng tanghalian yung mister ko. Ganun ba? Oo siya. Diretsuhin mo na lang yung daan na to. Yung malaking tindahan sa pinakadulo. Yun na yun. Sige ho, salamat po. Hindi naman ako naligaw sa itinuro ng tindera. Narating ko nga yung tindahan pero hindi ko nakita doon si Nelson. Isang babae na parang dalagita ang nagbabantay ng tindahan. Kaya hindi ko maiwasan na mapakunot ng noo. Teka, nasisiguro ko na yun ang tindahan ni Madam Sita. Pero ba't wala si Nelson doon? Ba't ibang bantay? Sa sobrang pagtataka ko, lumapit na ako doon sa pwesto ng mga gulay at prutas. Nang araw na yon, muntikan ko na palang mahuli si Nelson sa kanyang itinatagong lihim sa akin. Mas lalo pa akong nagtaka nung hindi man lang ako pinansin ng dalagitang tindera na para bang wala siyang pake kung may bumili o wala sa mga tinda niya. Hindi katulad ng ibang mga tindera sa palengke na nakikipag-agawan pa ng customer. Nung kunin ko ang pansin niya, para bang tamad na tamad pa siya sa pakikipag-usap sa akin. Excuse me, miss. Ano po yun? Ito ba yung pwesto ni Madam Sita? Ito nga ho, bakit? Dito kasi nagtatrabaho yung asawa ko, si Nelson. Nasaan kaya siya? Ang alam ko kasi siya ang nagbabantay dito sa pwesto ni Madam Sita eh. Nasa loob ho siya. Sang loob? Pwede kaya akong pumasok? Hindi ho pwede. Maghintay na lang ho kayo dito at tatawagan ko si Manong Nelson. May inilabas siyang walkie-talkie at nagsalita doon. Manong Nelson, may naghahanap po sa inyo dito sa labas. Asawa niyo daw ho. Hinintay ko na marinig ko ang sagot ni Nelson sa kabilang linya, pero wala akong narinig. Halos 1 minuto akong naghintay hanggang sa makita ko na ang figura niya na lumabas na doon sa may dulo ng pinto. Parang may narinig pa akong mga ingay nung bumukas ang pinto, pero nawala din nung sumarado yon. Pero hindi ko na yun nabigyan pa ng pansin, lalo na at nakita ko sa mukha ni Nelson ang pagkabigla ng makita ko. Gulo-gulo ang kanyang buhok at parang pawis na pawis. Osang, ano ginagawa mo dito? Wala ka man lang pasabi na pupunta ka dito. Biglaan lang din yung plano ko na dalhan kita ng pagkain. Eto may dala akong pagkain para sa tanghalian mo. Sakto yan, mahal. Di pa nga ako kumakain eh. San ka pala galing? Ba't hindi ikaw ang nagbabantay sa pwesto ni Madam Sita? Galing kasi ako sa banyo eh. Kanina pa sumasakit yung tiyan ko kaya halos pabalik-balik na ako sa kubeta. Kaya nga si Angel muna yung pinagbantay ko eh. Siya nga pala yung nagbabantay sa kabilang tindahan kaya hiniram ko muna siya. Naniwala na naman ako sa paliwanag at dahilan sa akin ni Nelson. Nang mga sandaling yon, wala akong kamalay-malay na habang nagbabantay siya doon sa lihim na pasugalan ni Madam Sita, nagsusugal na din pala siya. Unti-unti na naman pala siyang nalululong sa sugal.
Nagsimula akong maghinala nung may napansin na naman ako na kakaiba. Ano? Nasaan yung relo ko? Dito ko lang yun nilagay Teka nga. Oh, pati yung higaw ko nawawala. Saan naman napunta yun? Samantalang tandang-tanda ko pa na dito ko lang yun nilagay. Hindi ko pa naman yung sinusuot simula nung dumating kami dito sa Aklan. Nangamba ako dahil sa isip-isip ko, baka nanakawan na kami. Lalo na at madalas nga ay walang naiiwan dito sa bahay. Habang nag-aalala ko sa nawawalang gamit, hindi ko alam na si Nelson pala ang kumuha at ipinangsusugal niya na yon dun sa lihim na pasugalan ni Madam Sita. Tandang-tanda ko ang ikinuwento sa akin ng asawa ko dahil alam niyang mahuhuli ko siya kapag pera ang nawala sa akin. Kaya mga gamit ko ang ipinangbabayad niya sa sugal. Totoo ba to, Nelson? Baka naman peke itong relo na to, Hindi yan peke, no? Malaki ang halaga niya kung isasanla mo. Ano? Kukunin mo ba o hindi? Sige na. Laro-laro na ako Ibigay mo na sa akin yung pera. Magkano ba kasi? 8,000. Ang laki naman yung sinisingil mo. Maliit na relo lang to Sige na nga. Kahit magkano na lang ibigay mo. Mababawi ko naman yan kapag nanalo ko Oh, eto, 4,000, sarado. Sige, deal na. Akin na yung pera. Habang nagpapakasasa si Nelson sa pagsusugal, ako naman, hinihintay ang pag-uwi niya. Nagtaka ako nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, pero hindi pa rin siya umuwi. Nag-aalala na ako, Miss Clark. Gusto ko sana siyang puntahan sa may bayan. Kaso nga lang, wala nang sasakyan ng ganong oras. Hindi ko rin naman matatawagan si Nelson sa telepono dahil wala siyang telepono. Sa aming dalawa kasi, ako lang ang meron. Kaya naman napilitan ako nakatukoy ng taas ng bahay, kung saan alam kong nandoon si Madam Sita. Madam Sita? Madam Sita? Tao po. Bumukas yung pinto at ang bumungad sa akin ay yung kasambahay nila. Ano po yun, ate? Pwede ko bang makausap si Madam Sita? Nakakahiyaman dahil gabi na. Pero importante kasi. Naku naman, nagatulog na ho si Madam ate. Ganun ba? Sige. Sino ba yung kumatok? Ate ka ate, nagagising ata si Madam. Tika lang ho Madam, yung nag-aopa sa baba, naghahanap ho kayo. Sumulpot nga si Madam Sita at halatang bagong gising ito. Nakasuot pa ito ng robang itim na pantulog. Magandang gabi ho, Madam Sita. Anong ginagawa mo ng 10 oras ng gabi dito, Osang? Madam Sita, pasensya na po sa abala. Kaso nga lang po, hindi pa ho kasi umuwi yung asawa ko, si Nelson. Magdamag ho ba siya na nagbabantay sa tindahan niyo sa palengke? Wala po kasi siyang nabanggit sa akin Medyo nag-aalala lang ho ako. Hindi pa siya umuwi? Hindi pa ho Hindi ko rin naman ho siya matawagan dahil wala naman ho yung cellphone. Nakita ko ang pagiging seryoso ng mukha ni Madam bago niya hinarap yung katulong. Pakikuha nga yung telepono ko sa kwarto. Sige ho, Madam. Tika lang ho. Tatawagan ko lang yung kakilala ko doon. At tatanungin ko kung bakit hindi pa umuwi ang asawa mo. Sige po. Salamat po ha, Madam. Maya-maya pa ay bumalik na nga yung katulong niya. Bit-bit ang isang keypad at maliit na telepono. Narinig ko pa ang pagring nun. Pero hindi ko na narinig ang usapan nila. Dahil nga hindi naman yun naka-loudspeaker. Mahinahon lang na nakipag-usap si Madam Sita sa kabilang linya. Habang ako naman, tahimik lang na naghihintay sa gilid. Hello, Raul. Nasaan si Nelson? Ano? May tinatapos pa? Pauwiin mo na yan. Sabihin mo na hinahanap na siya ng asawa niya dito. Gumawa ka ng paraan para mapahinto na siya. Sige na. Nang mamatay yung tawag, hinarap na ako ni Madam Sita.
Sa tingin ko, tinatapos ng asawa mo ang pagbabalot ng gulay sa palengke. Sa tingin ko din, pinupunuan niya yung oras na hindi naman dapat siya nagtatrabaho para mabawi niya yung mga short niyang pera. Para sa huli, makumpleto yung sasahurin niya. Huwag kang mag-alala, Osang. Sinabi ko na kay Raul na pauwiin na siya. Salamat ho, madam Pasensya na ho ulit sa abala. Wala yon, Osang. Sige na. Umuwi na nga si Nelson, mga bandang 12:00 na yon. Hindi ko rin naman siya nakausap dahil agad na siyang nagpaalam para matulog. Dahil nga pagod daw siya sa maghapong trabaho. Hindi ko tuloy na open sa kanya yung tungkol sa nawawala kong relo at hikaw. Pinagsawalang bahala ko muna yon at naisip ko na kinabukasan ko na lang sasabihin. Dahil nga naniwala ako na pagod siya sa trabaho niya. Pero bandang 4:00 na ng madaling araw nun, nang mapansin ko na wala na si Nelson sa tabi ko. Dahil doon ay agad akong napabangon. Teka, nasan si Nelson? Late na siya natulog kagabi Tapos ang aga naman niya yatang magising ngayon. Paano ba naman? 5:00 talaga kami nagigising sa araw-araw. Kaya nagtaka ako kung bakit wala na siya agad sa tabi ko. Lumabas ako ng kwarto namin. Akala ko makikita ko siya sa may kusina o salas habang nagkakape. Pero wala siya doon. Nasaan na ba yun? Ba't wala siya dito? Tatawagin ko na sana ang pangalan niya nang marinig ko na parang may dahan-dahang bumababa sa hagdan galing sa second floor ng bahay. Akala ko baka si Madam Sita yon. Pero nagulat ako nang makita ko na si Nelson yon. Medyo malabo na ang mata ko, pero alam ko na may hawak siyang maliit na bagay na mabilis niyang itinago nang makita niya ako. Hindi ko yon nabigyan ng pansin dahil mas nagtuon ako sa gulat na mukha ni Nelson. Osang, gising ka na pala? Ba't galing ka sa taas? Anong ginawa mo dun? Ano kasi, ang aga ko nagising kanina. Gising na din si Madam Sita. Pinatawag niya ako sa taas dahil may sinabi siya sa akin. Kinausap niya ako. Ano? Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi niya na Sinabi na wag daw ako magpapagabi masyado sa trabaho. Kung ano daw oras ang uwi ko dapat umuwi ako agad dahil nag-aalala ka raw. Di ayun, inamin ko sa kanya at sinabi ko na gusto ko sanang mag-overtime lagi sa trabaho. Ano? Overtime? Bakit? Di ba sinabi ko naman sa'yo, Osang, na gusto kong bumawi sa'yo. Gusto ko na makaipon agad na malaking pera para mabawi natin agad yung bahay natin. Kaya payagan mo na ako mag-overtime. Naniwala ako sa sinabi niya. At yon ang naging malaking pagkakamali ko. Nang mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na pinagnakawan na pala niya si Madam Sita ng singsing. Kaya siya galing sa taas ng bahay ng umagang yon. Ganun na naman siya kaadik sa sugal na dumating sa punto na nagnanakaw na siya. Kaso nga lang, ibang singsing pala ang nanakaw niya kay Madam Sita. Isa pala yung mahalagang singsing na nakuha pa ni Madam Sita bilang pamana niya. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo sa buhay naming mag-asawa, lalo na kay Nelson. Isang gabi, bigla na lang akong naalimpungatan nang magising na naman ako na wala si Nelson sa tabi ko. Bandang mag-aalasing ko na ng madaling araw nun, kaya naman nakaramdam ako ng pag-aalala. Malabo naman na pumasok si Nelson sa kanyang trabaho ng ganong oras. Kaya naman agad na akong lumabas ng kwarto namin. Nelson? Nelson? Hindi ko siya nakita sa loob ng bahay namin. Wala siya sa sala, kusina o banyo. Pero agad akong natigilan nang makita ko na bukas yung pinto namin. Dahil doon ay agad akong lumabas. Natigilan ako at agad na pinanlamigan ng buong katawan nang makita ko si Nelson, nakaluhod habang may binubungkal sa lupa gamit ang kanyang 2 kamay. Agad ko siyang nilapitan. Nelson?
Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga. Kinuha ko ang dalawang kamay niya para patigilin siya. Lalo na at medyo malalim na ang nabubungkal niya na lupa. Pero hindi siya nagpapigil. Bagkos ay tinulak niya ako. Tumabi ka! Akin lang ang yaman na to! Kayamanan? Anong sinasabi mong kayamanan dyan, Nelson? Nelson, ano ba? Hindi siya nakinig sa akin. Mas lalo lang siyang naging agresibo at mas dumoble ang bilis ng pagbubungkal niya. Kailangan ko na makita ang kayamanan para makabalik na ako sa pagsusugal ko! Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Parang wala siya sa kanyang sarili habang nagsasalita. Para bang wala ako sa tabi niya dahil tila sarili niya lang ang kinakausap niya. Nasaan na yung kayamanan na yun? Alam ko naman nandito yun eh! Nelson, ano ba? Anong sinasabi mong kayamanan? At saka nagsusugal ka na ba ulit? Harapin mo nga ako! Muli kong sinubukan na pigilan si Nelson, pero mabilis na naman niya akong naitulak. Nang mga sandaling yon ay pwersado na ang ginawa niya, kaya napaupo na ako sa lupa. Pagbagsak ng puwetan ko sa lupa, agad na nahagip ng tingin ko si Madam Sita na nakatanaw sa may bintana ng second floor. Natigilan ako, lalo nang makita kong nakatingin siya ng matalim kay Nelson. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Nelson! Ano ba? Tumigil ka na! Nakatingin na sa'yo si Madam Sita! Kayamanan! Kayamanan, nasan ka na? Akin lang ang kayamanan! Nelson, ano ba? Itigil mo na yan! Napansin ko na medyo huminto si Nelson sa ginagawa niya. Akala ko, titigil na siya ng tuluyan dahil sa pagpapahinto ko sa kanya. Pero nagkamali ako. Dahil sa pagbaling niya ng tingin sa kanyang gilid, para bang may pinapakinggan siya doon. Hanggang sa magsalita siya na parang may kinakausap na kung sino. Kung saan ay doon na naman ako pinanindigan ng balahibo. Ano? Wala dito yung yaman? Nasaan? Nasa loob? Nagulat na naman ako nang mabilis na tumayo si Nelson mula sa kanyang pagkakaluhod sa lupa. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay. Kaya naman mabilis akong sumunod. Nelson! Ano bang nangyayari sa'yo? Parang nasisiraan na siya ng ulo habang kung ano-anong bagay ang hinahalungkat niya sa loob ng bahay. Para siyang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Ngunit maya-maya pa, habang naglalakad siya, kusa siyang napahinto. At dahil nasa likuran niya ako, kaya napahinto din ako sa paglalakad. Napansin ko ang paglinga-linga niya sa paligid. Nang lumingon siya sa akin, agad kong nakita ang gulat sa mukha niya. Ha? Anong nangyayari? Ano? Ano ba kasing nangyayari? Ikaw ang dapat tanungin ko niya, Nelson. Ano bang nangyayari sa'yo? Kita ko ang kaguluhan at takot sa mukha ni Nelson. Lalo na nang makita niya ang madumi niyang kamay at braso. Agad siyang humarap sa akin at lumuhod. Nagulat ako nang mapansin ko na parang naiiyak siya. Osang, tulungan mo ako. May nanloloko at naglalaro sa akin. Ano? Anong ibig mo sabihin? May lumalaro sa isip ko, Osang. Tulungan mo ako. May pumapasok sa utak ko na hindi ko malaman kung totoo. Narinig ko papatayin niya ako. Ginagantihan niya ako. May nakikita ako. Hindi kita maintindihan, Nelson. Ano ba nangyayari? Hindi niya pinansin ang tanong ko dahil mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaluhod niya. Pinahid niya yung luha niya at muling naging balisa. Alam ko kung saan nagsimula itong kaguluhan ng utak ko. Alam ko may gumaganti sa akin dahil ilang ulit ako nanalo sa sugal. Naiinggit sila sa akin. Tama, naiinggit sila kaya gusto nilang mawala ako sa landas nila. Ibig sabihin, Nelson, nagsusugal ka na naman? Kailangan ko tapusin ang pinagmulan nito para matapos ng paghihirap ko. Tama, sisirain ko ang pasugalan na yon. Teka,
Saan ka pupunta, Nelson? Nelson! Hindi pinansin ni Nelson ang pagtawag ko sa pangalan niya dahil nagmadali siyang pumunta sa may kusina namin. Nabigla na lang ako nang paglabas niya doon. Bit-bit niya na yung galon ng gas na ginamit namin sa pagluluto. Anong gagawin mo dyan, Nelson? Saan ka pupunta? Saan mo yung dadalahin? Hinarangan ko pa ang dadaanan ni Nelson, pero mabilis niya lang akong tinabig sa kanyang daraanan. Kaya mabilis akong napaupo sa sofa. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ako lang ang mawawala. Kailangan ko tapusin ang pinagmulan na lahat. Tatapusin ko yun at wala makakapigil sa akin! Nelson! Teka lang! Nelson! Sinundan ko siya hanggang sa may labasan. Pero nakita ko na nakasakay na siya sa isang tricycle. Doon ko palang napansin na maliwanag na pala sa labas. Ganap na umaga na at wala akong kamalay-malay. Saan ba pupunta si Nelson? Agad akong napalingon sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Madam Sita. Hindi ko man lang namalayan na nasa likuran ko na pala siya ng mga sandaling yon. Hindi ko nga po alam eh. Basta bigla na lang siyang lumabas at sumakay sa tricycle. Ano yung dala niya? Gas ho. Hindi ko rin ho alam kung saan niya yung gagamitin. Basta paulit-ulit niyang sinasabi na may tatapusin siya. Nakita ko ang galit na namutawi sa ekspresyon ng mukha ni Madam Sita. Nang makita niya na may padaan na rin na sasakyan, agad niya yung pinara. Hindi ko alam kung saan pupunta si Madam Sita, pero nakiangkas na din ako. Narinig ko na sinabi niya dun sa driver na sa bayan sa may public market siya ihatid. Pagkarating namin sa public market, wala pang gaanong tao na namimili. Pero kapansin-pansin na wala ding mga tindera ang nakabantay sa kani-kanilang pwesto. Hanggang sa isang matandang lalaki ang sumigaw sa may pinakabukana ng palengke. Lang! Tumawag kayo ng pulis at bombero! May isang lalaki dito na parang wala sa sarili! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko at agad na pumasok sa isip ko ay si Nelson. Nawala na sa isip ko si Madam Sita dahil agad kong nilapitan yung matandang lalaking sumisigaw. Saan niyo ho nakita yung lalaking tinutukoy niyo? Manong! Nandun siya sa loob, iha. May binuhos siyang gas sa isang pwesto dito sa palengke. At pati yung sarili niyang katawan, nagbuhos din siya ng gas. Gas! Si Nelson na nga yun! Agad kong tinakbo ang gitnang bahagi ng public market kung saan ay dinala ako noon sa pwesto ni Madam Sita. Habang papalapit pa lang ako sa pwesto, narinig ko na ang impit na sigawan ng mga tao sa paligid at kita ko sa mukha nila ang takot at pangamba. Naluluha ako nang makita ko si Nelson. Basang-basa kung saan ay alam ko na gas yun. Nelson! Ikaw yung kumati sa akin, ano? Biglang isinigaw ni Nelson ang mga kataga na yon sa umpok ng mga taong nakapaligid sa kanya. May ilan na nagulat at natakot at ang ilan naman nagtamang itinuro ang kanilang mga sarili na tila ba walang kamalay-malay kung bakit sila sinisigawan ni Nelson. Pero sa kabila nun, natanaw ko din si Madam Sita sa umpok ng mga taong yon habang nakatingin kay Nelson. Hindi ko alam kung tama ang nakikita ko, pero pakiramdam ko, bumubuka ang labi ni Madam Sita na parang may binubulong, pero siya lang ang nakakarinig. Ikaw! Tigilan mo na ako! Natakot ako na baka may gawing hindi maganda si Nelson. Kaya naman umabante na ako sa pinagkakatayuan ko upang pigilan siya. Umiiyak na ako ng mga sandaling yon. Nelson! Ano bang nangyayari sa'yo? Tama na! Tigilan mo na to, please! Parang awa mo na, Nelson! Nakita ko na sumabog na rin ang luha ni Nelson habang hawak-hawak niya sa kamay niya ang isang lighter. Umiiyak na siya habang nakatingin sa akin. Patawarin mo ako, Osang. Patawarin mo ako.
Sinubukan ko magbago pero hindi ko talaga kaya. Patawarin mo ako. Ito lang ang tanging magagawa ko para matigil na to. Nalulung na naman ako sa sugal. Nagnakaw ako para lang may maisugal. May malaki pa sugalan dito na tinatago. Ito may tindahan na to. May pasugalan dito. Tinuro ni Nelson yung tindahan ni Madam Sita. Nagulat ako at pati na rin ang mga tao. Pero ang mas malaking ikinagulat ko ay nung sindihan niya na ng apoy ang hawak niyang lighter at binanggit niya ang huling kataga niya. Patawarin mo ako, Osang. Nelson! Wag! Wag mong gagawin yan! Sinindihan ni Nelson ang kanyang sarili at nang mabilis na kumalat ang apoy sa katawan niya, mabilis siyang tumakbo sa loob ng tindahan ni Madam Sita. At sa isang saglit lang, kumalat na rin ang apoy sa pwesto na yon. Nagpanik na ang mga tao. Habang ako naman, umiiyak na ng malala at pinipilit ang mga tao na humingi ng tulong. Pero abala ang lahat sa pag-iintindi ng kanilang mga sari-sariling tindahan. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak habang tinatawag ang pangalan ni Nelson. Nelson! Nelson! Mabilis naman na naupula yung apoy. Naisugo din sa ospital si Nelson. Pero nagtamo siya ng malalang sunog sa katawan at dineklara na 4th degree burn. Doon niya sinabi ang lahat ng lihim na pasugalan ni Madam Sita. Agad naman na hinanap ng mga kapulisan si Madam Sita. Pero nakatakbo na daw ito at nagtatago na. Humingi ng patawad sa akin si Nelson at inamin ang mga kaganapan na nangyari sa kanya. Pagkatapos magpagaling ni Nelson, umuwi na rin kami sa Maynila. Naging positibo na lang ako noon na may magandang rason kung bakit nangyari sa amin yon. Nang makabalik na kasi kami sa Maynila, unti-unting nagbago si Nelson. Gumaan na muli ang buhay namin. Naging maayos ang takbo ng lahat at unti-unti ko na ring nabawi ang lupa at bahay namin. Malungkot dahil nangyari yun sa amin. Pero kailangan kong tanggapin ang lahat ng yon.